Hi guys, this is J6. Problema nyo ba ang inyong mga jewelry na may sira? So kayang-kayang i-repair yan. Dadalhin natin yan ngayon sa may kilalang Golden City. Siyempre sa Ongpin Street, Santa Cruz, Binondo, Manila. Ito may problema to yung kanyang lock, nasira yung spring. And then may part yan dyan sa chain na naputol. Mabuti na lang at nalaglag habang natutulog ako. At least nakita pa rin. Ito dadalhin natin to sa may Ongpin na kilala sa isang transparent gumawa at kalidad. Ayan, makikita nyo yung part na yan, yan yung part ng chain na naputol. Hindi lang masyado makita sa vid, pero yung itim na yan, yan yung naging dahilan kung bakit nalaglag sa leeg ko. Ayan, at papakita natin yung kung paano nila ginagawa itong ating chain, paano nila ihinangin at magmukhang bago ulit. At ayan, nandito na tayo ngayon sa may Ongpin Street para ipagawa na yung ating kwintas na nasira. Ito pala yung shop na pinagdalahan natin, JRP Repair Shop. Known na po sila sa paggawa ng ating mga sirang alahas at iba pa. Ayan, 5-star rating niya po based sa kanilang reviews at sa mga nabasa ko na rin. Napakaganda gumawa niyan at magmumukhang bago yung mga alahas nyo. Napipin din po sila sa Google Maps, kaya madaling hanapin at hindi kayo maliligaw. May FB page nila, ayan nasa screenshot. Makikita nyo, pwede nyong i-PM kasi napaka-responsive naman nila sa kanilang Facebook page. Open pala sila from Monday to Sunday, 9 AM to 4:30 PM. Ang exact location nila na mapipin nyo rin sa Google Maps ay Stall B6, China City Gold Center 2, Barangay 303 Zone 029, Santa Cruz, Manila. Yung building na yan po, halos nasa harap lang yan ng Santa Cruz Church, yan yung palatandaan nyo. Dito na tayo sa part na inumpisahan. Inuna yung lock ng spring ng aking necklace, and then susunod dyan yung chain ng aking necklace. Tapos sinama ko na rin yung aking dalawang hikaw na pinatubog ko. Bali sa tatlong service na pinagawa natin, total cost lang nun po is 350 pesos. Hindi ko masyado matandaan kung magkakano yon, pero di ba? Sulit na sa presyo. So bali sa tatlo na yon, yung tubog, tapos yung hinang ng naputol na chain, and then yung paggawa ng lock ng aking necklace. So tatlo bali for 350, di ba? Napakamura na, afford na afford. Kaya pag may makakilala po kayo, pwede nyo po i-recommend dito, share nyo po itong video, tsaka like na rin para alam ng iba. So nandito na tayo sa part. Ayan na po, hihinangin na yung naputol na chain ng aking necklace. Nakikita nyo yung soldering machine. Ayan, panoorin natin po. Ito ang maganda sa shop na to kasi habang ginagawa ang inyong jewelry, nakikita nyo po siya kasi nasa mismong harapan nyo. Ayan, may glass lang yan, pero at least na aaninag pa rin natin yung ating kwintas habang ginagawa yan. So transparency po ang tawag dyan, kaya walang mekos-mekos. Kaya panoorin nyo lang po ang video na to. Mabilis lang yan, almost 15 to 20 minutes tapos na lahat, pati yung hinang, tubog, tsaka yung lock. So ayan, tinitest na yung lock, yung spring niya, mukhang goods na rin naman. Mabilis lang, sobrang bilis gawin. Di naman ako nabagot habang naghihintay. Syempre, ayan, tingin-tingin muna sa mga paligid, sa katabi lang kasi maraming gold kayong pagpipilian. Yung part kasi na nangitim sa may kwintas ko, hindi ko sure kung ano exactly nangyari din hanggang sa naputol, nangitim na lang siya. So ayan tayo. Ayan, tingin-tingin, iikot ang camera, napakarami. O diba? Maaga tayong pumunta dyan at 9 AM eksakto na nag-open sila. So ayan, tapos na po. So ayan, pinapakita na ni ate yung finished product ng ating kwintas. Yung unang tingin ko dito, hindi ko makita exactly yung kung saan part na yon yung may repair kasi maganda yung pagkagawa eh. Pero sabi ni kuya, babalik pa rin sa original na itim yung part na yon kasi gold naman yun na hininang. Pero matibay-tabay naman kahit papano. Ito naman yung ating close up. Sana nakikita nyo po. Ayan, yan yung lock na yan, original yan, spring lang nasira. Kasi bumili ako ng 450 na hindi gold, ng itim. Ito naman yung hikaw yan, nagmukhang brand new, di ba? 4 years old na yan sa akin, pero mukhang bagong-bago pa rin. Wala pang COVID, binili ko na yan. Ito na, sinusuot na natin.
Then ayan yung kwintas na choker. Napakatagal na yan, sa almost 2 decades na yan, kaya may sentimental value talaga yan. Yung value niya siguro baka tumaas na pag sinangla. So, ayan po, naway nakatulong to sa iba na may problema sa kanilang necklace, mga jewelry at iba pang mga kayamanan. Please like and share this video naman po para makatulong sa iba. Ingat!